Hello? Yes, Mare, bakit? Di ba sinabi ko na sa'yo? Gipit ako ngayon. Wala din akong handlebells. No. Para saan ba yung pera? Bakit ang laki? 10,000? Oh, no! Nakakaloka ka. Ano yun? Itatapal mo lang sa mga ibang ola? Wala. Pasensya na, pero wala talaga ako maibibigay kahit 5. Oh, no! Wala talagang pera. Gipit din ako. Naghahanap din ako ng majujutangan kasi jutang na ako. Sige na, Mari. Pasensya ka na, ha. Next time na pag nagkapera ako. Welcome back sa ating channel, mga Itechi Warrior. Sa ating mga bagong viewers, don't forget to subscribe, click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng ganitong mga video, kayong unang matatalsikan ng blessings. Antaray! Okay, in today's video, hindi ko alam kung matutuwa ako or maiinis ako dito sa nangyaring Itechi Warrior. Yan ang pag-uusapan natin. Balita ko, hindi lang balita talaga, as in, published na sa website ng CICT as list of submitting entity to itong si Mocha. Tapos yung mga kapatid niya, sina Peso Buffet, Peso Forest, Quick. Nakakaloka, yes, accredited na siya ng CIC si Mocha, mga inday. May press release na, babasahin natin yan at yan ang tatalakayin natin. So I'm not really sure kung bakit pumasa si Mocha as submitting entity sa CICT. Despite of all these violations, harassment, unfair debt collection practices na talaga namang natanggap ng ating mga kababayan, mga borrowers from these olas na Peso Buffet, Mocha, Quick, at yung mga iba pa niyang mga kapatid na under ni Copperstone Lending Corp. Talaga naman, nakapasa pa talaga siya sa CIC as submitting entity. So, anong ibig sabihin nito, mga Itechi Warrior? So, ang ibig sabihin nito na itong si Mocha or yung mga ibang kapatid niya under ni Copperstone Lending Inc. ay magsasubmit na ng inyong payment history sa CIC. So, ibig sabihin, maisasama na yung mga negative payment history nyo, positive payment history ninyo sa inyong credit history. Is this going to be a good news or bad news for you guys? Yan ang ating himay-himayin. Sa mga hindi pa nakakapanood ng ating mga previous video about sa mga revoke na OLA na nag-ooperate pa rin at nakabalandra pa rin ang kanilang pagmumukha sa Play Store, o panoorin nyo nandito yung link, so panoorin nyo para matuto kayo at magkaroon kayo ng idea sa mga na-revoke na at hindi na dapat ginujutangan ng mga OLA. So ito na, syempre aalamin muna natin kung ano ba ang rule talaga ni CIC sa ating mga buhay-buhay at sa ating mga basic credit data natin, mga ganon. So si CIC kasi is mandated siya ng gobyerno under Republic Act number 9510. The Credit Information Corporation has the powers and functions to receive and consolidate basic credit data, to act as a central registry or central repository of credit information. So, ibig sabihin, siya yung mga nagkukolekt ng ating mga basic credit data. So, para siyang centralized na sistema about mga kajutangan nating mga credit data nga, di ba? Paulit-ulit. And to provide access to reliable, standardized information on credit history and financial condition of borrowers. So, ibig sabihin dito, nagre-rely yung ating mga lending na ginujutangan or mga bangko, kahit ano pang legit na mga lending company. Doon sila nagre-rely sa ating credit history kung papajutangin ba tayo o hindi. Diba? So, para siyang measurement ng ating approval kung i-approve ba tayo, i-reject ng lending company, mga ganan. So, meron silang tinatawag na submitting entities and accessing entities. Itong CCIC. So, in line with the mandate of the Credit Information Corporation to establish a comprehensive and centralized credit information system for the collection and dissemination of fair and accurate information relevant to or arising from credit and credit-related activities of all entities participating in the financial system, the list of entities are submitting live or actual basic credit data of borrowers to the CIC database. So, ito yung mga lenders, financial institutions, credit card companies, mga lending companies na nagsasubmit sa CIC ng inyong payment history. So, ngayon kasama na nga siya si Mocha dito, Oh, no! Nandito na siya,
Kung hahanapin nyo si Copperstone Lending Inc. or Corp, nasa list, ito na siya, number 233 na siya, Copperstone Lending Inc. Doing business under the names and styles of Quickla, Poco Cash, Blue Peso, Peso Forest, Mocha Mocha, Peso Buffet, and Load Cash. Andiyan na siya, te. Naka-live na siya in production as submitting entity, mga mima. So, anong advantage and disadvantage ng pagiging accredited ni Mocha Mocha bilang isang submitting entity ng CIC? So, number 1. So, yung advantage niya para sa akin is kung good payer ka ni Mocha Mocha or any kapatid ni Mocha Mocha, kung good payer ka as jutangera sa kanila, so yung record mo as a good payer ay isasubmit ngayon ni Mocha Mocha sa CIC. So, sasabihin niya ngayon, ito yung credit data na nakalap namin kay Itechi Waria, na good payer siya for 3 months. So, ito, isasubmit namin. So, ngayon, si CIC na yung magkikip ng data na yon sa repository ng kajutangan. So, yun yun. So, kapag may negative ka, syempre, disadvantage yun. So, kung hindi ka nagbabayad kay Mocha Mocha, matagal ka nang hindi nagbabayad dahil nga sa mga harassment or whatsoever. So, ano niya yun? Isasubmit niya yon, yung negative record mo na hindi ka nagbabayad kay Mocha Mocha. Isasubmit niya din kay CIC. So, ibig sabihin, it's another hit sa inyong credit history, mga mima. Team Marcos, papaano yun? Ang daming harassment na natanggap ko kay Mocha Mocha. Tapos, tinatakot pa ako. And, ginamit pa talaga yung listahan ng phone book ko para tawagan yung aking mga contacts at sila yung sinisingil. Papaano yun, Team Marcos? Eto. So, ang masasabi ko, in a borrower's or jutangero's perspective na hinaras na ng Mocha Mocha. Kasi syempre, di ba, hindi natin makakaila na etong si Mocha Mocha at yung mga kapatid niya ay ang dami-daming mga violations patungkol dito sa collection practices or debt collection practices. Nandiyan yung unfair debt collection practices na panghaharas sa ating mga borrowers kapag hindi sila nakapagbayad on time or kahit may delayed lang sila ng isang araw or kahit hindi pa nga sila delayed, ahead of due date pa lang naniningil na at tinatakot na sila. At ngayon, accredited na siya ng CIC. For me, on a borrower's perspective, it's a good thing na accredited na siya para dito natin sila makikita. Dito tayo magkakaalaman. Diba? Kung patuloy pa rin gagawin ni Mocha Mocha at yung mga kapatid niya ang panghaharas, pananakot, panggigipit sa mga borrowers. Ngayon, at accredited na siya ng CIC at submitting entity, mas mapadali ang ating pagre-report sa CIC at saka sa SEC. And of course, mas madali na rin na matrack ng SEC at saka ng CIC kung sino, kung saan ang opisina ni Mocha Mocha. At in case naggagawa na naman sila ng pangharas sa mga borrowers, pananakot, paggamit sa personal data ng ating mga borrowers sa illegal na pamamaraan, mas madali nang ma-monitor at mahuli ng gobyerno ang ganitong aktibidades nila. Kung ako sa inyo, lagi kong sinasabi sa inyo to, the moment na nakatanggap kayo ng harassment at mga pananakot sa mga OLA, don't forget to screenshot yung mga text messages nila. And of course, kailangan yung i-report. Number 1, i-report lagi. Kailangan i-report nyo personally or gawin nyo sa website ng SEC or sa CIC mismo. Pwede nyong i-report ngayon ito para matrack nila at ma-monitor nila ang aktibidades ng mga OLA na Itechua. So, dito tayo magkakasubukan. Makikita natin ngayon kung gagawin pa ba nila ang mga harassment na ginagawa ng mga ito. Okay, so puntahan lang natin itong pag pumunta kayo sa CIC website sa creditinfo.gov.ph, punta lang kayo sa list of submitting entities in production. So, dito makikita nyo yung letter of circulars. Dito sa 2024, click nyo lang yung 2024 na year. And then dito, 2024 letter circulars on the list of additional submitting entities in production. Tapos dito yung pinaka-latest sa baba, list of submitting entities in production as of 31 of March 2024. So, itong pangatlo. So, click natin yan para mabasa natin. Okay.
So, eto, check natin. I-view natin. Okay, so eto nga yung dokumento, mga mima. So, zoom ko lang. Okay, basahin natin. So, ang sinasabi dito, Chiwarya. So, letter circular number 2024-03, series of 2024. So, list of submitting entities in production as of March 31, 2024. So, the Credit Information Corporation, or CIC, hereby declares that the following additional submitting entities in production, or SEPS, have completed the initial compliance stages and are now submitting live or actual basic credit data of borrowers to the CIC database as of March 31, 2024. So, ibig sabihin, yun nga, nag-start na silang mag-submit ng inyong mga credit data sa CIC. Yung mga record ninyo, kung may mga delayed na kayong mga payments, or kung good payer kayo, nagsasubmit na daw sila. So, 13 yung nakalistang mga lending companies dito. So, isa ito si Mocha Mocha. So, nandito siya, number 3, under ni Copperstone Lending Inc., doing business under the names and styles of Quickla, Poco Cash, Blue Peso, Peso Forest, Mocha Mocha, Peso Buffet, and Load Cash. Kung matatandaan dito yung Mocha Mocha, talaga naman, ang daming mga violations, ang dami ng reports dito sa Mocha Mocha na ito. Ang dami ng reports sa Mocha Mocha na ito. Kung panoorin yung mga videos yan sa YouTube, ang dami-daming mga reports na dito. So, for the information and guidance of the public, sabi niya ganon. So, issued this April 8 daw, 2024 in Makati City. Okay, nung April 8 na issue ito. Okay, basahin nyo na lang yung document din. So, ito mga mima, ito yung lagi nyong tatandaan. Since accredited na ang mga ibang OLA dito, so talaga na mga requirement kasi ni CIC na kailangan maging accredited itong mga OLA or mga lending company para may record lahat ng mga operasyon nila. 'Di ba? So siguro one way na rin 'yan ang ginawa ng SEC at saka CIC para syempre mas mapabilis na rin na matrack or ma-monitor yung mga aktibidades talaga when it comes to collection practices itong mga OLA. Team Marcos, what should I do if I am experiencing harassment by a lender? Ayan. Ito yung mga frequently asked questions, te. So, sabi ni CIC, it's best to directly report the incident and relay any payment agreement of terms with a lender or financial institution to its governing government agency. O, tita. So, isa pa sa mga talagang reports na natatanggap natin at na-experience ninyo. Si Mocha Mocha, Peso Buffet, Quickla, ang tataas ng mga interest nila. Sobra-sobra yung interest nila. More than 50%, mga ganyan. Tapos, talagang iba pa yung interest, iba pa yung mga kaltas, yung management fee, processing fee, service fee, ang dami-dami. So talaga na malulubog ka talaga sa jutang dito, hindi ba? So kaya eto, mabuti ngayon naging accredited na sila ng CIC para mas mapabilis nga ng CIC at SEC na matrack sila. Is this a good thing, Team Marcos? Yes, for us as borrowers na nahaharas. May mga ibang nagsasabi dyan na naiinis na para bang bakit daw nakapasa itong si Mocha Mocha as submitting entity ng CIC. Well, magbasa-basa kayo. Mag-aral muna kayo. Pag-aralan nyo muna bago kayo mag-react, ha? Okay, so ito na. Sabi niya, pwede nyong i-report daw sa isa sa mga government agency. Kunwari, pag naharas ka ng mga banko or credit card companies sa Bangko Sentral kayo mag-reach out. For lending and financing companies naman, or online lending apps and microfinance institutions, you may contact the SEC or Securities and Exchange Commission. At saka, pag insurance company, ganyan yung contact niyo. Tapos sabi dito, further, the SEC also issued memorandum circular number 18 series of 2019 on the prohibition of unfair debt collection practices of financing and lending companies, including the use of threats to any action that cannot be legally taken and the use of any false representation or deceptive means to collect or attempt to collect any debt or to obtain information concerning a borrower. However, this does not cover high interest rates. So, sino yung may mandato kapag ang isang OLA ay mataas magpataw ng interest? Si BSP pa rin ba? Yes, pwede kayong dumulog kay BSP pag ganon.
You may likewise check the SEC's partial list of lending companies and financing. So, i-check nyo yan, te. Ganun ang gawin nyo. Always report kung may makita kayong mga hindi magandang gawain ng mga OLA, particularly dito sa mga panghaharas nila at any kind of unfair debt collection practices. I-report agad sa SEC. Ito, what should I do if I am experiencing any form of violation of my data privacy rights? So if you are experiencing any form of violation of your data privacy rights, you may contact the valuing government agency. So si NPC naman ang may mandato noon, the National Privacy Commission. So you can email them via complaints@privacy.gov.ph, and you can also report it to PNP, Anti-Cybercrime Group. Ayan o. Tapos NBI. Pwede rin sa Department of Justice. So ang dami o. Kapag na-violate yung privacy ninyo, yung personal information nyo, talagang ginamit sa hindi maganda or illegal na pamamaraan or pangungulekta ng kajutangan ninyo, i-report nyo sa mga ahensya ng gobyernong ito. So kung matatandaan nyo, noong April 23, 2021, the DOJ Office of Cybercrime has flagged the unlawful debt collection practices of online lending companies, citing the growing number of reports it has been receiving. So, kung matatandaan nyo, di ba may ano na yan ni Department of Justice noon. So, basahin nyo na lang, check nyo na lang yung public advisory. So, ngayon, bisitahin naman natin sina Mocha sa Play Store, te. O, di ba? So, under nga ni Copperstone Lending Inc. So, ganito pa rin siya. Siyempre, nasa Play Store siya, nag-ooperate sila. So, medyo tataas ang kilay nila ngayon kasi nga, aside from SEC registered sila, accredited na rin sila ng CIC. Pero wag na wag kayong magkakamali. Mukha talaga. Wag na wag kayong magkakamali. The moment na mangharas pa rin kayo ng mga borrowers ninyo, talaga lang, CIC ang katapat ninyo. So sa mga mahaharas at talagang makaka-experience ng mga harassment, alam nyo na ang dapat nyong gawin. So ito pa rin siya. Okay? Tignan natin kung may nagbago sa About This app. Tignan natin kung ni-revise nila yung mga pagkataas-taas ng interest or, di ba? Check natin. Para ma-make sure natin, as of, today is April 13th. As of April 13th, ito yung product introduction nila sa Play Store. Loan amount, minimum daw is 2,000, tas maximum is 30,000 pesos. Ang kanyang loan term, minimum is 180 days, di ba? That's the shortest daw. At saka maximum is 360 days. Kung matatandaan nyo, yung itong si Mocha may video review na ako dito. Panoorin nyo yan. Makikita nyo kung paano nila laruin yung installment or yung payment scheme na tinatawag nila. Itong sinasabi nilang 180 days, yes, 180 days nga, pero ini-stretch nila, di ba, ng pagkahaba-haba. Napaka-unfair, napaka-misleading nitong si Mocha. I-check nyo yung terms and conditions niya, first of all. Tignan nyo dun sa payment scheme or installment, gagawin niyang 3 installment yan or 4 na installment, or ang balita ko ngayon naging 5 na yata. 5 installment. Dun sa first installment, 7 days or 15 days. Actually, 7 days noon eh. Medyo pinahaba nila ngayon. 15 days na ang balita ko. 15 days. Yung first installment, 15 days. Tapos second installment naman, another 15 days. Tapos third installment, another 15 days. Tapos yung last installment na sinagad na nila sa napakahabang buwan. Kaya check nyo mabuti yun bago nyo applyan. And of course, i-check nyo yung mga fees and other charges niya kung may hidden fees siya. So, ang sinasabi dito, ang maximum interest rate daw is 10%. That's annually daw. The service fee is 10% upon disbursement. It will be deducted daw. Kakaltas na yun sa sa jutang mo. So, i-check nyo mabuti yan. Tapos sabi dito, other fees, there will be no other fees, absolutely no hidden fees, sabi niya. So iyan, i-monitor nyo, obserbahan yung mabuti mga Itechuaria. Kung may makikita kayong misleading information, tapos mga kalokohan nila, mga harassment na yan, maagad-agad, i-report nyo. You can go personally sa SEC office o kaya check nyo yung website ng SEC, pwede kayong mag-file ng complaint dyan. So yun lang naman mga Itechuaria, this is a public awareness na sana lahat nagkaroon ng idea kung ano yung advantage and disadvantage ng pagiging accredited CIC ni Mocha. So again, the key is to report.
once na nakakita kayo ng unfair debt collection practices ni Mocha Mocha, i-report nyo agad. Maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click na notification bell para every time na magkakaroon tayo ng mga ganitong video kayong unang maaambunan. Maraming salamat mga ite. Bye. Ano ba? Mare, ang kulit ko naman. Wala nga akong maipapadyutang sa'yo. 10,000 ang laki-laki nun. Wala akong ganon. Sorry po. Akala ko po yung kaibigan ko nangungutang kasi. Sino po sila? Mocha Mocha? Ikaw yan? Di Mocha Mocha to? Anong kailangan mo, Mocha Mocha? Tumataas ang kilay mo ngayon? Natatandaan mo pa ba yung hinaras mo? No. Huh?